Mga kababayan, mga tunay na Pilipino, blind item muna tayo. Sino ba itong veteranong senador na biglang inaatake ng ombudsman gamit ang plunder at indirect bribery matapos madismiss ng COMELEC ang kaso? Mali po yun. Hindi po siya veterano. Veteranong lawmaker po kasi galing po siya ng House of Representatives. Pero bago lang po siyang senador. Truth bomb! Walang iba kundi si Senador Rodante Marcoleta yan, mga kaibigan. Ngayon, tanong ko sa inyo, ginigipit ba talaga si Senador Marcoleta o sadyang may mga galit na ayaw makitang malakas ang tinig niya dyan sa Senado? Tara, buhusan natin ng katotohanan ito, mga kaibigan. June 1, 2026, sinabi mismo ni COMELEC Chairperson George Garcia na fully cooperating sila sa ombudsman. Ipinadala na nila lahat ng dokumento kasama ang statement of contributions and expenditures ni Marcoleta. Sose. Wala kayang ano yun? Violation ng Data Privacy Act. Anyway. Pero teka muna. Noong una, sariling investigasyon ng COMELEC mismo ang nag-dismiss sa kaso ni Marcoleta. Sabi nila, ang failure to fully disclose ay hindi na election offense. Tapos, bakit biglang may plunder case mula sa ombudsman? Nakakapagtaka. At tingin ko, ginigipit talaga. Mga kababayan, amoy politika na amoy politika ito. Habang ang iba naman na may mas malaking issue, tahimik lang. Selective justice ba ito? Subpinas, in-issue daw sa campaign contributors ni Marcoleta kay Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Pero si Marcoleta mismo, cleared na ng COMELEC. Chairman Garcia mismo nagsabi, the COMELEC is fully cooperating. Pero saan ba talaga nanggagaling itong kasong ito? Noong 2025 elections, si Marcoleta ay matapang na kritiko sa maraming issue. Matapang na nagsasalita laban sa mga mali. Tapos biglang ganito. Compare natin sa kaso ni Escudero. 30 million pesos mula kay Lawrence Lubiano ng Centerways Construction na may government contracts. COMELEC noon pa man ay na-dismiss na rin yun. Sabi nila, personal capacity daw. Tapos, bakit si Marcoleta parang pinagpipilitan pa rin? Tanong ko sa ombudsman, bakit parang si Marcoleta lang ang target nyo? Bakit parang mayroong political vendetta? Hindi po ba samot-saring mga politiko ang mga ganyan? Bakit po? Bakit si Marcoleta lang? Hindi dahil po ba hindi nyo siya kakampi? Mga kababayan, ito ang klasikong ginagawa ng trapo at ng sistema kapag may senador na hindi nila kontrolado, gigitin, sisirain, at idadamay ang mga donors para mapahina. Mga kaibigan, si Marcoleta ay matagal nang nasa serbisyo, na lawmaker, veterano, matapang, at lalong-lalo na, hindi yan tuta. Kaya siguro ganito ang trato sa kanya, mga kaibigan. Ang hatol nila, huwag tayong maniwala sa politika ng panghaharas na nakabalot sa legal na jargon. Kung talagang may kasalanan si Marcoleta, patunayan nila sa korte ng maayos. Pero kung puro chismis at selective prosecution lang ito, edi exposed na naman ang tunay na mukha ng sistema. Mga kababayan, ang laban natin ay para sa tunay na hustisya, hindi para sa politika ng pagpapahina sa mga matatapang na senador. Kung naniniwala kayo na kailangang protektahan ng mga tulad ni Senador Marcoleta sa mga ganitong mga atake, like, share, at subscribe para sa #WalkWithLand. Mga kaibigan, we're on the road to 100,000 subscribers. Sama-sama nating ipaglaban ang katotohanan, walang kinikilingan at walang tangot, mga kaibigan. Okay, mga kaibigan, tuloy po natin ito, Okay? Yan. Mga kababayan, matagal na nating
Kalimutan. Wag na nating, mga kababayan, wag nating kalimutan. Si Senador Rodante Marcoleta ay hindi baguhan sa politika. Matagal ng lawmaker yan. Matagal na siyang nasa serbisyo at laging ipinaglalaban ang interes ng ordinaryong Pilipino. Siya yung tipo ng leader na hindi natatakot magsalita kahit laban sa malakas. Kaya naman kapag may ganitong klaseng kaso na biglang sumulpot pagkatapos ng eleksyon, natural na magtaka tayo. Bakit ngayon lang? Bakit parang timing na timing habang maraming problema sa bayan? Mataas na presyo ng bilihin, trabaho para sa mga OFW at korupsyon sa gobyerno. Ito pa ang pinagkakaguluhan. Kung talagang seryoso ang ombudsman sa paglilinis ng politika, bakit hindi nila pagtuunan lahat ng senador na may kahina-hinalang kontribusyon? Bakit parang si Marcoleta lang ang nasa radar? Ito ang tunay na tanong. Hustisya ba talaga ito o politikal na pangaharas para patahimikin ang isang matapang na boses sa Senado? Huwag tayong magpaloko sa mga laro ng trapo at power players. Kailangan nating ipagtanggol ang mga leader na handang magsilbi ng walang kinikilingan. Si Marcoleta, mga kaibigan, Senador Marcoleta ay simbolo ng tapang at ang tapang na yan ang kailangan natin sa panahong ito. Ang hatol nila, huwag tayong maniwala sa politikal na pangaharas na nakabalot sa illegal na jargon. Kung talagang may kasalanan si Senador Marcoleta, patunayan nila ng maayos sa korte. Pero kung puro selective prosecution lang ito, expose na naman ang tunay na mukha ng sistema. Mga kababayan, ang laban natin ay para sa tunay na hustisya, hindi para sa politika ng pagpapahina ng mga matatapang na leader, mga kaibigan, no? Okay, kung naniniwala kayo, kung mga kababayan, ang laban natin ay para sa tunay na hustisya, hindi para sa politika ng pangpapahina sa mga matatapang na leader katulad ni Senador Cayetano. Senador Cayetano at Senador Marcoleta. Kung naniniwala kayo na kailangang protektahan mga tulad ni na Senador Marcoleta sa ganitong uri ng atake, like, share, and subscribe na sa #WalkWithLan. We are on the road to 100,000 subscribers. Sama-sama nating ipaglaban ang katotohanan. Walang kinikilingan, walang takot. Comment down below. Ginigipit ba si Marcoleta? Type oo kung sang-ayon kayo, mga kaibigan. Ay, nako po. Extend po natin to ng konti, ha? Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, kung talaga may kasalanan, di ba? Mga kaibigan. Ngayon, kung naniniwala kayo kay Senador Marcoleta, mag-comment lang po kayo, no? Talaga namang susuportahan natin, sinusuportahan po natin at ipaglalaban po natin, no? Si Senador Marcoleta, mga kaibigan, no? Yan. Okay, kung naniniwala kayo, ginigipit ba si Marcoleta? Type oo. Kung sang-ayon kayo, this is Lan from the #WalkWithLan. Patuloy na huhukayin ang katotohanan para sa bayan. God bless the Philippines. Peace out.